Kung may gusto kang gawin, huwag mong pigilan ang sarili mo. Malay mo, at huling pagkakataon na pala. At hindi na mauulit pa ang sandaling sana naging matapang ka. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Eman. Uy. Gising, tuturuan pa kitang humalik. Alam ko, gising ka ba? Eman. Tara na, dali na. Tuturuan na kita. Ala, si Eman. Kanina, nakakausap ko pa siya. Kaya lang ngayon, bagsak na talaga siya. Wala. Parang hindi na talaga niya kaya. Hindi na nasagot kapag kinakausap. Wag na nga lang. Mahirap namang turuan ng ganitong tulog. At saka sigurado, di naman niya maaalala ang lahat paggising niya. Pero, ang cute ni Eman kapag tulog. Ang sarap niya babyhin. Kaya ito, nahiga na lang din ako at niyakap ko siya. At bago ko tuloy ang ipikit ang mga mata ko, hinalikan ko siya sa pisngi. Ewan ko ba kung bakit ko ginagawa to. Basta gusto ko lang. Kaya ito, matutulog na muna kami. Sa paglipas ng buong gabi, tahimik lang ang lahat. At sa pagising namin ni Eman, eto, parehong masakit ang ulo namin. Nagising ako dahil inaalis niya yung yakap ko sa kanya. At eto, pagkabukas ko ng mga mata ko, sorry Eman. Nakayakap pala ako. Okay lang, Donnie. Ihing-ihi na kasi ako eh. Wika ni Eman na dumiretso na sa banyo. Ako naman nakahiga lang. Medyo naaalala ko ang lahat kagabi. Hindi naman ako ganon kalasing. Pero si Eman kaya, may naaalala kaya siya? Pagbalik niya, nahiga na ulit siya sa tabi ko. Tapos eto, nakatulala lang siya sa kisame. Eman, okay ka lang ba? Oo, Donnie. Medyo masakit lang yung ulo ko. Ako nga din, Eman. Pero parang malalim mata ang iniisip mo. Donnie, kagabi pala may ginawa ka ba sa akin? Gagi, wala ha. Bakit mo naiisip yan, Eman? Kasi nilasing mo ako, Donnie. Wala akong maalala eh. Di ko nga alam kung paano ako nakarating dito sa silid mo. Basta ang alam ko, nasa pool ako. Yun ang huli kong naalala. Man, huwag kang mag-alala. Wala akong ginawa sa'yo. At saka, bakit mo naiisip yan? Gagi ka talaga. Hindi kita type. Okay. Sabi mo eh. Pero, Donnie. Ako ba? Wala ba akong ginawa? Meron sana, Eman.
Kaya lang nakatulog ka na. May gusto ka kasing gawin. Bakit Donnie? Ano bang gusto kong gawin sana kagabi? Man, magpapaturo ka sana kung paano humalik. Kaya lang sobrang lasing mo. Nakatulog ka na. Ganun ba Donnie? Nakakahiya naman. Man, ano ka ba? Okay lang yun. At saka, di naman natuloy. Pero kung gusto mong ituloy, okay lang. Willing naman ako magturo. Walang mali siya. Promise. Donnie, hindi ko kaya. Man, pero kagabi gusto mo. Pero teka, kaya mo ba akong samahan sa kusina? Magluto tayo. Sige Donnie. Tara. Sa mga sandaling to, bumaba na kami sa kusina para makapagluto na kami. At aba, si Eman, halatang lasing pa. Kaya ito, nagtimpla na muna ako ng kape para sa kanya. Pinaupo ko na lang muna siya. At ito, nagluto na muna ako para sa umagahan namin. Nagsangag lang ako ng kanin tapos nag-init ng ulam na natira kahapon. At eto, kumain na din kami kaagad. Tapos diretso lang sa sala. At dito kami nahiga ni Eman. Nakakatamad umakyat. At siguro, dito na lang namin palilipasin ng mga oras. Eman, kung gusto mo, pag uwi ko sa amin, sumama ka na sa akin. Sabihin ko na lang kay Daddy na personal assistant kita. Donnie, hindi pwede. Baka hanapin ako ni Papa. Man, magpapaalam naman tayo sa Papa mo. Kung gusto mo, puntahan ko pa siya. Saan ka ba nakatira? Tara sa inyo at kakausapin ko ang Papa mo. Donnie, malayo ang amin sa lugar na to. Man, saan nga kasi? Alam mo, walang problema sa akin kung malayo ang inyo. Ang mahalaga, malaman ko at makausap ko yung Papa mo. Sa mga sandaling to, parang tila ba ayaw sabihin ni Eman kung saan siya nakatira. Pero, napilitan din siya at aba, nang malaman ko kung saan siya nakatira. Bakit napakalayo dito? Nasa North Luzon kasi kami ngayon. Pero yung tinitirahan ni Eman, sa South Luzon pa. Napakalayo. Pero mas malapit kung nasa Manila ako. Okay din pala. Eman, bakit ang layo ng pinanggalingan mo? Kasi, Donnie, hindi na natapos magsalita si Eman. Kasi sa labas ng bahay, may tumatawag sa pangalan ko. Kaya eto, nagmadali na ako. At paglabas ko, eto, may lalaki ako nakita na nilapitan ko kagad. Bakit po, Manong? May kailangan po ba kayo? Ako po yung caretaker na bago. Pasensya na po at na-late po ako ng dating. Nagka-emergency po kasi. Bigla akong naguluhan. Kasi naman, kung si Manong ang caretaker, sino si Eman? Manong, saan po kayo nakatira? Sa bayan lang po, Sir Donnie. Manong, teka lang.
Huwag po kayong aalis sa akin na tatayuan nyo. Wika ko. Tapos eto, pumasok ako sa bahay at kumuha ako ng pera. At paglabas ko, diretso lang ulit ako kay Manong na naghihintay sa labas. Manong, eto po ang pera. Asikasuhin niyo po muna yung problema niyo. At saka, huwag po muna kayong pumunta dito kasi may kasama po akong anak ng senador. Ayaw po niya na may ibang tao. Ganun po ba, sir? Sige po. Salamat din po sa pera na to. Makakabayad na po kami sa ospital. Eto po pala yung number ko. Tawagan niyo na lang po ako kapag may kailangan po kayo. Sige po, Manong. Wika ko. At eto, umalis na si Manong. Kaya naman, bumalik na ako sa loob ng bahay at naupo muna ako sa sala. Habang eto, pinagmamasdan ko si Eman. Nakapikit siya na medyo naghihilik. Tulog ata. Pero sino siya? Bakit bigla na lang siya nagpakita dito? Naalala ko tuloy yung kwento ni Daddy noon na may nakita daw siyang babae sa kakahuyan. Tapos, nawala na lang bigla. Posible bang ganun din sa Eman? At posible din ba na pwede siyang mawala bigla? Ayoko. Hindi pwede. Hindi ako papayag.